Tapos mga mens ha, I would appreciate kung makikipag-interact tayo. Isa sa mga house rules pa 'yun ano, parang hindi na lang nasabi ni Mentor ano kanina, Mentor Nancy, interaction. Mas maganda kasi mga kapatid 'no, na may interaction tayo diyan. Mag-type kayo diyan, oh, 'di ba hindi puwedeng mag-unmute. Mag-type kayo diyan sa ano, sa reaction, sa mga comment section or sa chat, nandiyan sa baba, oh, chat. Kapag may nasabi akong maganda, oh, mag-react ka. Pero pagka hindi naman maganda, oh, tahimik ka, charot. Joke lang. Kapagka naman, alam mo yon basta't mag-react ka lang diyan para at least mabuhayan naman tayo at mas maganahan tayong mag-discuss. Okay, so ako nga pala ano, gano'n ang format ng pag-aano 'no, ng mga trainings natin. So after the hosting, pasok ako, pinakilala na ako ni Mentor Nancy. Tee up ang tawag do'n ha, tee up, yung pagbi-build up do'n sa speaker, yung pagpapakilala. Okay, so by the way, oh, andito na ako, nakapasok na. I'm Chris Garcia, no? Alam niyo naman po, taga Paris to, no? Paris training, TGIF. Thanks God, it's Friday. Pero sabi ko nga, we are only few. So kinascade ko na doon sa ating Prestige Worldwide group chat na pwedeng makapanood under our team kung kahit nasaan ka man. Including Mentor Lourdes, ayan, once again, thank you so much for plugging in. Isa po akong OFW dito, no? 2 dekada na. Ang dami ng ano. Sinong relate diyan? Sinong relate diyan na marami ng resibong na-earn? 'Di ba? Ang dami ng earnings na resibo. Ang hirap magkudkod, ang sakit sa likod. Kasi nga ano tayo dito, no? Full-time din tayo sa trabaho. Okay? Nag-aano ako sa mga Airbnb dito sa Paris, no? So pero ayos lang kasi that's our bread and butter, no? Kaya ko nga inaano kasi pagod na, 'di ba? Mas maganda magkakaroon ka na ng ano ng another extra source of income that can definitely bring you no to the early retirement age. Yun kaya ko siya hinahataw. Kahit sabihin nating part-time doing I am worldwide ngayon, pero ang goal talaga is makauwi ng Pilipinas at the earlier age at mas makasama natin yung family. Okay, kaya ako na hinahataw 'to. So, maswerte ka nandito ka na sa IAM kasi lahat ituturo dito, eh. So, from the very beginning, as a beginner, hindi ka pa marunong mag-present, tandaan mo, ito yung unang-una din, no, na kailangan mo mapakinggan. So, Ruby Elite Executive na po tayo. And of course, eto na po tayo ngayon, no, Ruby, no? Ayan po yung ating magiging title ng pangalan mo sa company kapagka nag-rank up ka. Okay, and of course, yung ating income na dito is nasa running 1.5 na siya, no? Konting-konti na lang, no? 1.4 na. Okay? As a part-time. Doing I am worldwide as a part-time. Pero syempre, hindi ko nakuha yan kung itong ititraining ko sa'yo is hindi ko talaga napag-aralan. Okay? So, gusto mo ba? Gusto mo ba din yung ganong resulta? Or higher than that pa? For sure. No? Kasi lahat naman kasi ng mga members dito, as long as sinasapuso yung paggawa ng negosyo, sigurado magkakaroon ng milyon. Hindi lang 1 million. More than 2 million, 3 million at saan kung ano pang gusto mo, no? So wait lang ha, i-ano ko lang tong aking cellphone para at least makita ko naman yung mga reactions nyo. So ito naman po yung team natin, na ito yung mga elite executives ng team po natin ano, sa mga bago dito no, kung hindi mo pa alam kung ano yung mga sapphire, ano yung mga ruby, yan lang naman po yung mga rank na kailangan nating trabahuin. Hindi pwedeng bayaran yan. Kasi ang negosyo natin is a rank up based business. Rank up, the higher rank you have, the higher the potential income you will get. Okay? Depende sa rango mo kung magkano yung potential income mo, no? So, yang mga yan, congratulations no sa buong Team Prestige at Mentor Lourdes, wala pang iyong pangalan diyan. I mean hindi ko pa nagawa yung poster na bago kasi super busy. Mentor Lourdes, sa next na poster natin yan, kayo ni na Mentor Maricel, ni Mentor ano pa pangalan ng isa? Alma ba? Mentor Alma. Ayan, Mentor Alma. Nandyan na kayo, 3 kayo, may dadagdag dyan. At ikaw, yung inyong mentor pala, Mentor Techi, siya na yung magiging nasa gitna. Gigitnaan na namin ni Mentor Madi, no? Kasi nga siya na yung pinakamataas sa grupo, no? Mga kapatid ha, wala sa nauna, wala sa nahuli. Ang pagra-rank up dito depende sa galaw mo. Mentor Techi, for your information,
isang taon pa lang si Mentor Tetchi. Pero naunahan niya akong mag-rank up, no? Kasi nga, grabe lang din yung galaw niya. No? So, literal, nawala sa nauna, wala sa nahuli. No? Kasi kami ni Mentor Manny medyo matagal na, no? Pero naunahan kami ni Mentor Manny. But it's okay. It's okay. Karangalan pa rin niyang team yan. Karangalan pa rin ng Team Prestige, no? Na meron ng emerald sa team po natin. Pero, ayan ha, mga kapatid. Itong mga nag-rank up na to, no? Ito nga yung i-discuss ko. Saan nag-umpisa? At paano natuto yung mga yan? No? Including myself. Kasi nga halos lahat lang mga nandyan, walang background sa ganitong business. Sa networking, walang background, no? Pero bakit nakapag-rank up? May mga posisyon. Iba kasi pag may posisyon ka eh. Dito sa negosyo eh, may prestige ka. Meron kang titulo. May pangalan ka sa negosyo. Pero ayan mga yon, no? Hindi nagkaroon ng mga malalaking income kung hindi marunong eto na yung pinaka-topic natin. Gusto mo bang malaman? Paki-type naman po dyan. Kung gusto mong matuto, no? Mag-present ng negosyo, no? Pero syempre, bago ko kayo bibigyan ng tip, alamin muna natin kung bakit kailangan nating matuto, no? Kasi nga tandaan mo ha, sumali ka dito sa negosyo para ikaw mismo, no, umangat. Although may kasama kang katulong para umangat, okay? Kami nga makakatulong mo sa paggawa ng negosyo, kami ngayon. Pero syempre, it's still your name. Hindi po pwede dito na walang gagawin, mga kapatid. Kasi kung wala kang gagawin dito, hindi ka makakabuo ng grupo. Hindi ka makaka-rank up, no? Sinong excited diyan sa para matuto, no? Maggawa ng pero siyempre gagawan ko kayo ng reason. Bakit magkakaroon tayo ng reason dito, bakit kailangan, no? Why do you need to present? Ito yung mga dahilan, no? Eto ha, tandaan mo ha, kailangan mo ding maglista kung bakit mo din kailangan gawin 'to. Kasi walang naging top mentor or top earner dito na hindi nagpe-present. Hindi po pwede, mga kapatid, na yung mentor mo laging nagpe-present. 'Di ba? Pero sa una, yes, tuturuan ka, iga-guide ka ni mentor. Pero siyempre, sabi ko nga, sa'yo yung negosyo, kung gusto mo ng mas mabilis na resulta, kailangan mo ding maturuan yung negosyo, kailangan mo matuto mag-present ng negosyo sa iyong pamamaraan, no? Through the guidance of your mentor. Payag ka ba doon? Excited ka ba na gawin 'yon, no? Eto, being accountable in your I am business. Eto mga kapatid ha, kung ano yung magiging resulta mo kasi dito is dahil sa'yo. Okay? Kung ano yung magiging resulta mo. Kaya nga, alam mo, mas makaka-build ka ng team pagka magkakaano ka, pag marunong ka mag-IDP. Ayun, no? Sabi nga nila, di ba, if you want to go fast, go alone. Sabi niya, di ba? If you want to have a more result, okay, you have to go together. Pero pag unang-una talaga, lahat ka dapat tayo, kailangan nating marunong i-present yung negosyo mo dun sa paano kasi kung hindi available si mentor mo, no? Hindi available si mentor. Kasi ang dami din niyang kliyente, ang dami din niyang mga downlines. Kasi ang katawan ni mentor, nag-iisa lang yan. Okay? Nag-iisa lang yan. Tapos, baka sayang lang din yung kliyente, baka umalis. Tama? Pero syempre, bilang bago ka, okay, mas maganda din, i-consult mo din si mentor. No? So, hindi lang ikaw yung downline ni upline. Tama? Yun ang sinabi ko. Okay, need mo mag-step up para sa negosyo mo. Mga kapatid ha, sa tandaan natin, ano, kapag sakaling ganun kasi, you can share the business anytime, anywhere. For example, mayroon kang nakasabayan din sa park. Di ba? Usong-uso sa atin sa Paris yung nagpa-park, mga kapatid. Di ba? Meron kang kasama doon na may bata din na inaalagaan. Di ba? Alas 3 yata, hapon, alas 4 yung ano ng mga park ng mga nani. At least kapag may nakasama ka doon na kakilala mo, pwede mong i-sharean on the spot kasi marunong kang mag-present ng negosyo. Paano kung yung mentor kasi hindi available that time o hindi mo mape-present yung negosyo ng yung kakilala mo. Okay ba 'yon? Okay? You can share the business and then you have the full control. Kasi nga pag 'di ba may ID number na tayo at meron kang access doon sa ating business portal. Okay? Alam mo,
yung ikakarami ng earnings mo doon sa business portal is dahil sa'yo. At control mo yon kung paano mo siya palalakihin. No? Yes, iga-guide ka ni mentor, pero mas maganda ikaw mismo marunong ka sa negosyo mo. Okay? So, maganda, panoorin, kasi nga syempre, ito sabi dito, no, kailangan mong lumabas sa iyong, ano ba yung comfort zone? Alam mo yung comfort zone na yon, yung tipong kailangan mong lumabas dyan, um, sabi dyan, a comfort zone is a beautiful place but nothing ever grows there. Kasi tayo, usong-uso yung ano, no, takot ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung ano yung mga ibang lahi din siguro, no? Pero normally sa mga tao, kaya ayaw nila lumabas sa comfort zone nila kasi ayaw nilang ma-reject, di ba? Ayaw nilang, alam mo yon, ang daming mga hesitations. Kaya walang nangyayari. Walang growth doon. Walang growth. Okay? So kung ikaw gusto mo ng growth, kailangan mong lumabas dyan. Sabi nga doon ano, sa sayings na bago ka maging komportable, okay? Maging uncomfortable ka muna. Okay? Ano ba, nagigets nyo yun? Bago ka maging komportable, maging uncomfortable ka muna. Halimbawa lang sa pagsasalita. Halimbawa sa pagsasalita, di ba? Lalo na sa negosyo natin. Regarding sa pagsasalita to eh. Kasi pag hindi ka naman pwedeng mag-present na sign language, di ba? Kailangan mo magsalita talaga. Paano kung yung pinipresentan mo is, o ikaw mismo, takot kang magsalita? Tingin mo ba maitatawid mo yung negosyo mo? Di ba hindi? Tandaan mo ha, sa'yo nakasalalay. So, tama lang, alam no, tama lang na kung takot kang gawin ang isang bagay, kailangan mong i-ano yan, itawid yan. No? Kailangan mong itawid yan. Kasi nga, walang growth nga, sabi ko nga. Okay? You don't need to be great eh. You don't need to be great to start, but you have to start to be great. Alam mo ang sikreto dyan? Willingness. O, pakitype naman po dyan. Willingness. Kasi pagka hindi ka willing na gawin ang isang bagay na hindi mo nakasanayan, hindi mo malalaman na kaya mo pala. Tandaan natin ha, meron tayong kanya-kanyang potential eh. Meron galing eh. Meron tayong kanya-kanyang galing. Ang nagkakadiferensya lang is paano mo mailalabas yung galing na, yung potential na meron ka. Okay? Kasi, yun nga, ang dami mong fear. Ang dami mong fear. Meaning to say, yung fear na yan, yun yung nakaka-block para ikaw ay lumabas sa comfort zone mo. Bakit ka may fear? No? Kasi nga, kulang yung confidence mo. Bakit kulang yung confidence mo? Kasi kulang ka sa kaalaman. Kulang ka sa pagtitraining siguro. Kaya nga, we suggest, no, mga kapatid, no, attend the training always. Kapag may link, makinig ka, isa puso mo, no? Tandaan mo ha, that is all ingredients ng growth mo, no? Attend muna. So ngayon, ayan no, great things never came from comfort zone kasi. Tama? Kaya nga ang dami ding taong ano no, um nadidelay, nadidelay yung success kasi ayaw eh. Ayaw talaga eh. Ayaw gawin yung isang bagay na hindi nila masyadong alam, for example, na hindi nila ine-expect na alam pala nila. Okay? Yung mga ganong bagay ba? So the comfort zone is the great enemy of courage and confidence. The comfort zone is the reason, okay? It's yung mga evader, kumbaga, sila yung mga sila yung mga obstacle para maging successful ang isang tao. Ito ha, 10 bagay lang. 10 bagay on how to present the business. Ito ng number 1, attend unlimited presentation. Kahit paulit-ulit yan ha, kahit paulit-ulit mga kapatid. Tsaka importante kapag merong presentation na napapakinggan or training, sabihin nating training, maglista ka. Maglista ka. Okay? Ito maganda. Kapag may IDP or may presentation, maganda din, mayroon kang dalang invite, pwede rin yun. O sabihin mo, hindi ka rin marunong din. Hindi ka pa marunong, for example. Dalhin mo yung invite mo.
makapakinig din. O pareho kayong natututo. Pwede rin yun ha. Kung hindi mo rin marunong i-present yung negosyo, dalhin mo sa mga IBP. Tandaan pala natin yung IBP ang meaning ha. Meaning ng IBP is I am Worldwide Business Presentation. Di ba? Pag may link, ang gawin mo lang yung link, mag-plug in ka na agad-agad dun sa link. No? Dapat halimbawa makakalimutin ka, mag-set alarm ka. Di ba pinakita na natin yung mga schedule kanina? Nandun yung mga schedule. Ayan din ang schedule ng offline. Ibig sabihin sa office po yan. Halimbawa, ayun yung may mga kliyente kayo sa Pilipinas, pwede rin nating papuntahin dyan sa office, no? Makakapag-leverage ka pa. Kasi syempre hindi naman ikaw yung nagpe-present, no? Pero ikaw natututo ka. Ganon din sa Zoom. 'Di ba hindi naman ikaw yung speaker pa kasi nagle-learn ka pa lang. Okay? In order for you to learn, kailangan ng paulit-ulit na mapakinggan yung negosyo. Okay? Lahat ng expression, lahat ng words na ginagamit, kailangan mo matutunan. Minsan nga, 'di ba pag paulit-ulit hanggang sa nakakabisado mo, ganyan doon ka gagaling. Okay, doon ka gagaling. 'Di ba yung kanta? 'Di ba yung kanta, pag pinaulit-ulit yung kanta, nakakabisado. Yun bang Bahay Kubo dati, 'di ba, yung mga bata pa tayo, hindi natin alam din noong una. Okay, pero hanggang sa paulit-ulit kinakanta sa school, hanggang sa kabisado mo na. Oh, may mga music din na parang ayaw mo sa una. Pero dahil laging pinapakinggan or laging pinapatugtog sa radyo, hanggang sa nakabisado mo na din. Ganun lang din dito sa negosyo natin. Okay? Yung mga top earners, lalo na magagaling yung mga mag-talk, mag-present, okay? Pakinggan natin. Ito tandaan natin ha, mapaluma, mapabago na speaker, mapamagaling na speaker, or hindi masyadong magaling na speaker, meron at meron kang matututunan. Okay? Diyan ka kasi makakakuha ng ideas eh. Bakit gano'n? Sa mga halo-halo na mga speakers. No, tandaan natin ulit, no? Magsulat ka. Okay? Ganun, sorry. And of course, kapag lagi kang, bakit ganun? Present. Your presence is the key. Siyempre, hindi ka matututo kung hindi ka nakikinig. Hindi ka present lagi. Hindi mo kiniklik yung link na sinesend ng mentor mo. Okay? Or sa group natin, kung hindi ka nag-a-attend, wala. Sino gumagaling? Edi yung mga nag-a-attend, no? Yun yung benefit, no, ng mga taong nag-a-attend. Unti-unti natututo. Okay? So kailangan mong gawin yung routine na yun. Okay? Kailangan mong gawin yung routine na yun na mag-attend lagi ng trainings. Again, dalhin mo ang iyong mga invite. Leveraging ka na dyan eh. Eto ha, yung schedules natin. Nirepeat ko lang. Ang gawin nyo dyan, mga kapatid, screenshot nyo yan. I-screenshot nyo. Sa mga bago po dito, no? Mentor Juliet, Mentor Maribeth, Mentor Leia. Alam mo, screenshot mo yan para at least meron kang lista ng schedule. Okay? Para anytime, ito na pala yung schedule ng training. Sige, attend ako. Ganun po. Kasi nga, mas maganda, kasi yun din ang ituturo mo sa magiging downline mo. Okay? Sasabihin mo sa kanya, mag-training tayo. Ganun lang yun eh. Duplication kasi ang pangalan ng negosyo natin, ano? So kung ikaw hindi nag-a-attend ng training, ano yung ituturo mo nun sa ano? Anong ipipresent mo? Di ba? Ganun lang yun. Eto ha, observe. Number 2 na tayo. Ang bilis lang to, no? Listen from different speakers. Magaling naman at hindi. Marami ka matututunan. Ano yung ibig sabihin ng ano? Ano yung nandyan? Ano yung nakita nyo dyan? Di ba? Ang sarap ng bangus, lalo pag prito. Sarap, di ba? Pag may kamatis, bagoong, sarap. pero hindi yun yung ibig sabihin niya ng drawing na yan. Okay, yung picture na yan, fishbone approach po ang tawag dyan. Okay? Ibig sabihin ng fishbone approach, kung ano yung, yung natututunan mo, yun yung ilista mo. Yun yung kainin mo. Di ba? Ang tinik-tinik kasi ng bangus. Ang sarap, di ba? Yung laman nung bangus, yun yung kainin mo. In other words, sa training, kung ano yung naintindihan mo about sa training, yun yung ilista mo. Yun yung i-jot down mo. Yung tinik, yung masyadong, halimbawa, redundant yung words, medyo hindi mo nagustuhan yung
yung delivery or what, or yung mga ginagamit na ano doon, wag mo na lang anuhin. Kumbaga, i-set aside mo na lang. Okay? Again, kaya nga laging sinasabi, mapaluma or mapabago, magaling or hindi magaling na speaker, meron at meron kang matututunan. Okay? So, pag-observant lagi. Observant. No? And then ito, number 3 na tayo. Number 3, mag-ready ka sa iyong mga tools. Bakit kailangan Mentor Chris ng tools dito? Kasi nga, 'di ba yung mga mandirigma, kaya sila natatalo sa digmaan kasi wala silang armas or wala silang masyadong enough na armas or hindi sila ready sa mga tools nila. Ganon din dito. Ganon din dito sa negosyo natin. Okay? Matatalo ka. Hindi ka makaka-close deal kung hindi ka ready. 'Di ba? Yung mga nakikipaglaban, nakikipagdigmaan, matatalo sila. Kasi kulang nga sila sa armas eh, 'no? At eto yung mga example ha ng mga tools natin, yung Clearbook or ito yon. Ito yung Clearbook natin ngayon. Tanggalin ko nga lang yung aking ano. Wait ha. Security stop ayun. Choose virtual background, magnan background on. Na. Eto, kita nyo 'to mga kapatid? Eto na ngayon yung ating tool. Pagka wala kang internet or wala kang laptop, pwede 'to. Eto ha. Ayan. Sa mga bago, magkakaroon din kayo sa package nito. Okay, yung tarpaulin, pwede rin. Yung tools mo, tarpaulin. Kasi nga syempre, ganito ha. Halimbawa, pero wag mong ilagay yung tarpaulin mo sa walang nakakakita ha. So, dapat sa harapan ng bahay nyo, pwede. Yung mga nagdumadaan doon, pwede nila makita. Ay, si ano pala ay nagtitinda ng ganito. Ay, naghahanap ako ng ganito ha. Ah, buti na lang nandito, mayroon pala dito nagbebenta. Mayroon palang member dito. Oh, hindi sa'yo yung kliyente. Okay, tandaan mo no, pwede kang magpagawa ng tarpaulin. Flyers. Ito naman ang flyers, o di ba? Meron din akong flyers doon eh, nandoon. Dami kong flyers. Ganon. Mag-invest. Mag-invest ka sa negosyo mo, kapatid. Ayan, ayan, mentor, meron kang mentor Nancy, meron kang flyers, no? Pwede rin kayong magpagawa niyan. Okay? Kasi nga syempre, at saan mo ilalagay yung flyers mo? Huwag sa loob lang ng kwarto lang. Dalhin mo. Anywhere you go, dapat meron ka laging flyers kasi hindi mo alam yung katabi mo sa tren, yung katabi mo sa bus, na papuntang trabaho, may Pilipino doon, ano, di ba? Very yung mga Pilipino, very friendly. O ngayon, maging friendly ka na rin ngayon. Tapos may tools ka pa sa bag mo. Bigyan mo ng flyers. Kasi they could be a possible prospect. Okay? There could be the possible business partners na hinaantay mo siguro. Okay, hindi natin alam. Or, malamang, pag nakita nila yung pictures dun sa flyers mo, magkakainteresado sa barley, magkakainteresado sa Garcinia, kasi gusto nila magpa-sexy. Tama? Always be ready with your tools. Ngayon, bilang negosyante ka, okay, kailangan mo, no? Kailangan mong gawin na ang iyong Facebook. Palitan mo ang pangalan sa Facebook mo. Okay? Okay, so ayan, may team support tayo dito sa business. 'Di ba? Meron tayong dapat alam mo 'yang mga 'yan. Sino ba 'yung kokontakin ko pag may nag-o-order ako ng products, pag may pay-in ako, 'di ba? Gano'n. Sabihin mo din sa kanila na, "Ay, walang problema. Meron tayong mga very friendly staff sa office. Ang bilis ng transaction kasi online." Okay, mga gano'ng bagay dapat ready ka diyan. Ayan o, brochure. Dati yan ha, pero wala na rin yung brochure ngayon kasi eto na lahat. Okay, eto na. Nandito na kasi lahat eh, yung presentation, yung mga ways of earnings nandito din kasi lahat eh. Kasi ito yan dati. Ayan oh, meron ako na eh, si Art Evangelista. Dati ito. Pero ngayon, eto na siya. Si Jung Ho yun. Okay, this is the old, this is the new one. Okay? So, ayan no. Kasi dito mens, mga kapatid, pwede ring dala-dala natin lagi ito. Kasi nga, di ba wala namang signal sa minsan, o tapos wala ka namang malaking, halimbawa laptop. Pag laptop, okay din naman pag may laptop ka laging dala. Pero mabigat, di ba? Pag meron kang ganito, pwede na rin to. Present mo to. So, ganun-ganun ka lang. No? So, always ready. Always be ready, mga kapatid. Okay?
So, yun, no? Eto din, 'di ba online business tayo mga kapatid? Kailangan mo ng internet. Good thing nasa Europe tayo or sa Canada. Okay? Malakas ang mga internet. O paano yung mga nasa taga-Pilipinas? Pahirapan sa internet doon, mga mates. Pero humahataw sila. Kahit ganun. Kasi one of their tool talaga dito sa negosyo, mag-invest ka sa internet mo. O 1.5 every month in pesos ha. O makabenta ka lang ng 3 barley. Pwede na yan. Bayad mo ng monthly mo. Sa negosyo mo naman, laki ng kinikita, di ba? O, meron ka bang laptop? Wala ka pa bang laptop ngayon? O, pag-igihan mo yung negosyo para makabili ka ng laptop kasi mas maganda mga kapatid na laptop yung ginagamit natin sa pagpe-present. Ang bilis. No? Sa Zoom, sa pag-zoom, ang bilis din. So, investan natin yan kasi negosyo natin to, mga mens. Okay? So, pero kung wala pa, okay lang. Okay lang. At least may nilook forward ka na pwede mong i-invest yan para sa negosyo mo. And of course, yung ating mga, ayun o, yung ring light. Bakit kailangan din ng ring light? Oh, 'di ba pag nagpo-post tayo, 'di ba? Mas maganda kasi pag ma-clear yung mukha natin eh. Halimbawa nagpe-present ka, tapos ang dilim-dilim mo. Tingin mo ba mako-close din? Tingin mo ba magaganahan yung pinipresentan mong tao kung hindi ka mahagilap sa camera kasi ang dilim-dilim mo? Oh, maganda yung ano, yung ring light mentors, ha? Oy, thank you ha sa mga nag-ano diyan, nakikipag interact, no? Ay, 10 na pala tayo, no? Mentors ha, kailangan mong gawin ito para mas kaaya-aya tignan. Oh, just like me, 'di ba? Medyo clear. Tapos nandito ako sa table. Ayan, no? Yung table na yan, oh, susunod. Gumawa ka na rin ng sarili mong office, mga kapatid. Para mas maayos, pag mas kampante, mas komportable kang mag-present ng negosyo mo. 'Di ba? Pagka maaliwalas yung environment mo, tapos mas ano kasi pag-iisip eh pag medyo maganda yung ambience ng office mo. Kasi sabihin mo pag maliit yung ano mo, yung space mo, hindi maliit lang din na table. Mas professional, tignan. Okay? Eto pa, mag-invest ka dito kapatid. Dropbox or Telegram. Libre lang naman ano, may phone tayo. Telepono. 'Di ba? Kasi sa Telegram, dito po sinisend yung mga presentation, yung mga PowerPoint presentation. Halimbawa itong presentation na to, i-ano natin yan, isi-save natin dyan sa Telegram na yan. Bakit Telegram? Kasi nga, mas malaki yung files na pwedeng i-save dyan. O pag nag-present ka, alam mo kahit sa phone lang, pag may Telegram ka, isi-send ko yung presentation, o pwede mo nang gawin yung presentation via phone. O merong nangyaring ganun sa akin, na-close ko ng Jade. Na-close ko siya ng Jade. Kasi turista siya. Galing Italy, turista. Eh, hindi ko dala yung laptop, pero meron akong cellphone. Alam mo, dahil nga meron akong Telegram dito at nakasave yung mga presentation o present ko na. Agad-agad. O, ganun din ang gawin nyo mga kapatid. Na? And of course, yung Zoom or yung keynote na instead of PowerPoint, pwede kang sa keynote natin isi-save at sa keynote ka magpe-present. Yan, meron akong Telegram. Ayan, no, Mentor Juliet, kung meron kang Telegram, lahat ng mga PowerPoint presentation pwede nating i-save dyan. Okay? And of course, pwede nating i-forward dyan. Okay? And of course, meron tayong group chat mga kapatid sa Telegram. Sa Team Prestige, meron po tayong Telegram group chat. Lahat ng mga leaders na nandoon, okay? Updated kayo lagi sa mga PowerPoint kasi doon ko pino-forward no, yung mga files. Okay? Ayan no, kung hindi ka pa member doon, magpa-add ka no doon sa mentor mo. Mentor Nancy, ano ka na ba doon? Member ka na ba doon sa Telegram? Ganun kami. Ay, hindi. May Telegram. Ang tanong, may Telegram ka ba? Wala. Ah, meron. Okay? So, isend nyo sa akin yung numbers nyo. Mentor Juliet, Mentor Nancy, kung Mentor Leia, kung meron kayong ano doon, Mentor Lure, kahit sino nandito, no? Para i-add ko kayo sa Telegram para updated kayo lagi-lagi. Number 4 na tayo, no? Practice first. Bakit kailangan natin mag-practice? Para gumaling. Practice makes permanent. Tandaan mo ha, kaya yung mga ibang tao is nag-fail, mai-close ang deal, nag-fail na ano yung sa presentation,
Kasi nga hindi sila nag-practice. 'Di ba? Sa school natin, 'di ba may pa-contest, 'di ba 'pag may piyesta-piyestahan tapos may contest sa mga inter-school, 'di ba? Kasi nga may goal sila eh, makuha yung first prize, maging runner-up, gano'n. Pero first prize talaga ang pinaka-goal, no? Kaya practice sila ng practice hanggang sa ma-perfect nila yung performance nila. Just like what we are doing dito sa negosyo natin. Bago ka mag-present, kailangan nang i-practice mo yung sarili mo. Be familiarize sa pagkakasunod-sunod ng iyong slide. Etong slide na to, for example, ano ba yung kasunod? At least may idea ka na kung ano yung susunod sa slide na to para hindi ka masyadong mawala. Okay? Hindi ka mag-stutter. Kumbaga, maganda yung flow. Continuous. No? Alam mo, gawin mo, tip dito ha, sa pagpa-practice. Ang ginagawa ko noon bago ako sumalang sa first ano ko, sa first IBP ko or sa first talk ko, sa salamin. Relate ba kayo? Sa salamin, kausapin mo yung sarili mo. Kumbaga audience ka. Para at least alam mo kung paano yung bagsakan mo. Na? Monotone ba yung boses mo? Masyado bang excitement? Garal-garal ba yung boses? Ganun ang gawin mo, mens. Kahit hosting lang, mens, mag-practice ka din sa salamin or habang nagsha-shower ka, habang nasa banyo ka, o kahit ano mong ginagawa mo. Alam mo, mens, ako din ang ginagawa ko ngayon. Kapag gusto kong maano yung aking talk, for example, bigla na lang ako nagsasalita. Bigla na lang ako nagsasalita. Pwede yun, ha? O kaya, humingi ka, mens, ng ano, makiusap ka doon sa isa mong kaibigan na sabihin mo, ay, pwede bang ano lang, kunyari ikaw yung kliyente ko. Sabihin mo sa kaibigan mo, pwede yun, ha? Pagpraktisan mo siya. Malay mo, gumaling ka sa pagpa-practice sa kanya tapos mapapiin mo siya. O, di ba? O, 2 in 1 na yon. Nakapag-practice ka, na-close deal mo pa yung kaibigan mo. O, di ba? Ganun ha, yun yung ating ano, yan yung ating tip number 4 na kailangan mo yung mga spiel. Magkaroon ka ng spiel dito. Dapat alam mong yung slide mo, alam mong i-explain. Huwag yung literal means na yung slide mo, binabasa mo. Okay? Yung slide mo, ano yung explanation ng slide mo? Ganon. I-practice mo yun. Okay? So, are you learning po ba? Are you learning mga mens? O, mabilis lang tayo eh. Mabilis lang. So, kasi 10 tip lang to eh, no? So, number 5 na tayo. Ano to? Have a script. Have a script. Tama yan. Okay lang na parang ano, at least may wag, pero ayun nga, sabi ko nga 'di ba, wag basahin masyado kung ano yung nandoon, no? Kailangan mong kumuha ng mga words. Ano yung mga root words? Okay, para magkaroon ka lang ng guidance. Na, for example, doon sa barley. Doon sa barley. 68 micronutrients. Ganon. Sabi ni ano, this is the most prolific, no? Prolific na plants that is present, ano? Doon sa in a single source, parang gano'n, single source na kailangan ng katawan natin na yung mga nutrients ay nandoon. Parang at least magkaroon ka ng idea. Australia, di ba? Australia, yung barley natin is from Australia. Yung Australia number 1 producer ng ating barley in terms of quality. Alam mo 'yon, dapat may script ka. 'Di ba sa TV, alam niyo ba sa host, 'di ba ang gagaling ng mga host sa TV? Kasi may script doon eh. May script sila pero may spiel silang sarili. Kasi guidance nila 'yun. Okay? Ganon din sa business mo. Okay? Hanggang sa ma-master mo na. Ganun 'yon. Yung script mo, 'di basa-basahin mo o habang papunta ka ng trabaho, basa-basahin mo yung script mo hanggang sa ma-master mo. Ayan, so I hope no, okay sa inyo yung ganyan. Kasi nga siyempre, hindi naman natin may memorize lahat. Kasi pag minemorize mo, mapapansin ka. Parang scripted talaga. No?
'Pag alam mo yung binasa mo na lahat-lahat ng ano, wala ka man lang spiel, wala ka man lang adlibs, okey? So, self-assessment mga kapatid. Kaya ko nga siya ni-record 'no, lahat 'to recorded. Ako, 'pag nagre-record ako ng aking training, pinapanood ko din. At least ma-assess ko yung sarili ko. Saan ba ako medyo nag-monotone dito? Saan ba ako medyo parang ang boring ng presentation ko? Saan ba ako medyo, naguluhan? Okey, ano ba yung boses ko sa pagpe-present? Na-excite kaya yung kliyente na nakakakinig sa akin? Nakuha ko kaya yung kiliti niya para makapag-pay in? Alam mo, gano'n ang gawin natin ano? Ano ba, kasi nga hindi naman kasi natin lahat masasabi agad-agad 'no, do'n sa una. Minsan gano'n ha, yung mga gusto mong sabihin, yung iba nakakalimutan mo. Pero at least 'pag na-assess mo yung sarili mo, sa susunod, "Ay eto pala yung hindi ko nasabi." Gano'n, self-assessment, okey? So, para at least makapag-practice ka ulit, 'no? Tandaan natin ulit kanina yung sinabi ko 'no, paano mo i-assess yung sarili mo? Tumingin ka sa salamin. Okey? I-practice mo yung sarili mo, ano yung expression mo. Kaya nga maganda 'no, makapakinig 'no, lahat ng mga trainings para lahat ng mga mentors na nagsasalita, paano kaya sila makakapag-engganyo ng prospect para mai-close deal, gano'n. Paano sila nagkakaroon ng ano, ng, momentum sa pagsasalita, gano'n siya. Minsan kasi pati yung expression nagagaya mo na din. Oh, assess mo yung sarili mo, kaya ko na bang gawin yung ginagawa? Oh, pero tandaan mo ha, iba ka, iba sila. Okey, mas maganda pa rin na meron ka din sariling pamamaraan. Kumbaga yun makukuha mo sa kanila or sa amin or sa mga top mentors, tip, additional tip, okey? So ayan 'no, assessment. Oh, ayan 'no, kita niyo yung ano, yung, picture diyan, salamin. Okey lang na sabihin ka ng kung may kasama kang iba diyan sa bahay, tapos, "Nababaliw na ba 'to?" Kinakausap yung sarili, gano'n. Gano'n yung gano'n yung ano sa akin dati ano, "Ay, ano bang ginagawa na ba't sino kinakausap mo?" Gano'n. Akala nila, naggaganon ka. Hindi nila alam, naku po, nagpa-practice ka lang pala para gumaling. Uy, effective yan mga mens, effective yan, promise. Actually, hanggang ngayon po, nagsasalita ako mag-isa. Kasi mas maganda kung ano yung ideyang pumasok dito, kailangan mo ng delivery. Paano ko siya i-de-deliver in my conviction na may conviction. Okey, gano'n dapat. So ito number 5 na tayo, set schedules ha. Mga kapatid, importante po 'yan. Be aware of the time. Worldwide, sa clock, sa world clock mga kapatid 'no. Okey, so ganito, dito mo na ia-apply ngayon kung ano yung na-practice mo. Kapag nakaset ka ng schedule, okey, again 'no, yun nga sinabi ko 'no, practice mo practice mo yung kaibigan mong hindi ano, yung kunya-kunyaring guest mo, kunya-kunyaring client mo, okey? So 'pag nai-close deal mo siya, malay mo nagustuhan yung prinaktis mo sa kanya, oh, gano'n. Baka siya pa ang mag-ano 'no. So ngayon, 'pag siya naman, okey, kailangan mong i-ano yung ano nila ha, 'pag nakaset ka ng schedule, alamin yung background nila, alam mo yon, ano ba yung mga trabaho nila, apply mo ngayon yung form, mentors, 'no, dun sa family, ano ba yung ay ano ba yung kumusta na yung mga yung parents niya, kumusta yung trabaho niya dun sa yung sa occupation. Tanungin mo, kumustahin mo yung trabaho baka mamaya, Diyos ko nangangailangan pala siya ng ano, ng extra income. Okey? So, regarding sa time zone, siyempre 'wag mo naman siyang ime-message kung baka tulog siya. Kailangan alam mo yung oras niya sa lugar nila. 'Di ba worldwide tayo? Baka mamaya tinatawagan mo siya, Diyos ko po, tinawagan ang sarap ng tulog niya, nainis pa sa'yo. Baka hindi mo pa siya forever makausap, okey? Be aware ha, sa world clock, sa oras nila. Alamin mo kung nasaang lugar yung prospect mo, 'no? Kaya napakaganda i-apply yung form, mangumusta, makipagkuwentuhan muna bago mag-set ng ano, okey, mag-invite, okey? Kaya
Ano yan ano, ito yung mga tips before the schedule 'no, ayun na nga parang nauunahan ko yung aking explanation 'no, you have to know your audience background. Bakit kailangan yan? Para ma-familiarize mo kung saan ka ba magfo-focus. Baka mamaya is alam mo yon, um, yun na nga nasabi ko na pala yung oras, 'di ba? And of course, meron na bang experience sa negosyo yung kinakausap mo? Baka mamaya, hindi pala siya excited malaman siya yung compensation plan kasi nga yung may nararamdaman na pala siyang malala. Meron na pala siyang sakit na malala. Tingin mo interested pa siya sa negosyo? Alam mo kung saan siya interested? Paano siya gumaling? Paano siya paano mapapaganda yung kanyang nararamdaman? Mga gano'n. Or kung may experience naman siya negosyo, di doon mo i-focus yung ating compensation plan. Para at least, 'di ba? So dapat marunong ka makipagkwentuhan regarding those things. Okay? So ngayon ano, be early 30 minutes before the schedule. Bakit kailangan 'yun? O baka mamaya maunahan ka pa. Baka mamaya ikaw pa yung inaantay ng prospect mo. 'Di ba, halimbawa 3:00 yung ano nyo, yung na-schedule nyo, tapos baka mamaya 3:15 ka dumating. 3:15 ka nag-plug in. Tingin mo ba ma-excite siyang sumali sa'yo? Tingin mo ba ma-excite siyang maging business partner ka kung mismo sa oras pa lang sablay ka na? Okay? Tandaan mo 'no, daig ng maagap ang masikap. Sabi nga do'n, 'no, "The early bird catches the early worm." Tama ba 'yon? Oh, so preparation is everything mga kapatid, ha. 'Pag proper preparation prevents poor performance. Tama ba 'yan? Relate ka ba diyan? Parang yung dun nga, yung mga hindi nagpa-practice, siyempre matatalo. 'Di ba sa mga sumasali din sa pageant, oh, 'di ba? Yung mga hindi masyadong nagpa-practice, oh, hindi sila mapapasali sa finalist, oh, hindi nila makukuha yung corona kasi kulang sa practice. Gano'n din dito, 'pag kulang ka parang nagpe-prepare ka lang para ma-lose yung chance para mai-close deal yung isang kliyente. Kaya nga sabi nga diyan, failing to prepare is preparing to fail. Okay? So, proper planning is the key, mga kapatid. Practice, practice. Iplano mo yung presentation mo. Kaya nga kailangan nating alamin kung saan ka magfo-focus. Saan mo kailangan mong i-practice dun sa presentation. Okay? Is it either products or regarding sa compensation plan? Pero mas maganda, kayang-kaya mong ibagsak both of them. No? Kasi nga, para tuloy-tuloy ka sa pagpe-present. No? So ayan 'no, give them a warm welcome. 'Di ba nandiyan na, pumayag na. Naka-online na kayo. Naka-online na kayo ng kliyente mo, 'no? Alam mo mag-smile ka agad-agad. And of course, mag-ano ka 'no, be grateful dun sa oras kasi alam mo mga mentors, yung percentage na maiko-close deal mo, siya, yung kliyente mo at yung chance na ano dahil nandun na, yung chance na posibleng siya yung magiging business partners mo kasi doon pa lang sa pagpayag niya, 'no? Alam mo kahit busy siya, malamang binigyan ka ng oras, napakalaking bagay na yun, panalo ka na dun. And of course, 'pag pumayag na siya, okey, dun na. Wag mo na siyang pakawalan. And of course, ang tips diyan, smile ka muna. Smile. Maging friendly ka muna, i-ano mo yung sincerity mo sa kanya, alam mo yon, pasalamat ka na may oras siya sa'yo, okey? And be genuine. Bakit kailangan maging genuine? Don't mind being perfect, ha. Baka mamaya, yung nag-aalala ka baka may masabi kang mali agad-agad. Oh, yung pagiging pessimistic, 'wag dapat gano'n pessimistic, ha. Kailangan mong genuine ka na ikaw, kaya ka nandiyan is sincere ka na matulungan siya, okey? Don't mind being perfect, 'no, find a common ground.
build rapport, ibig sabihin ng common ground, baka mamaya may mga chances kasi na syempre makipagkwentuhan ka, okay? Tapos yung lugar, for example, or yung school na pinag-aralan ninyo, baka iisa lang kayo ng school. Di ba may mga ganon? Meron ako nako-close deal dati na dahil nga ako ay taga Ilocos or taga Candon, kahit nasa abroad siya, because of that rapport na nabuo, okay, yun, malaking factor yun eh. Or for example, pareho kayo ng ng probinsya. Pwede yun, pwede yun. Malaking factor yun, or malamang baka pwede kayo pareho kayong nurse. Okay? O kaya pareho kayong housewife. Mga ganung bagay ba? So build rapport, find a common ground. Okay po? Are you learning po ba? Hindi na kasi nagbagot na yung prospect. Build connection. Ibig sabihin, parang ganun din, mag-build ka ng connection. Para at least mas makarelate siya. O example natin si Mentor Madi ha. Alam mo, mostly na mga full-time ma'am, kapag napapanood yung video ni Mentor Madi, na 4 yung anak, pero hindi hadlang yung pagkakaroon ng maliliit ng anak, no? Para maging successful na business natin. Millionaire Circle, Mentor Madi. Okay? Dapat magkaroon sila ng connection. O for example, ikaw yung nagpe-present, okay? Yun na nga, kailangan mong alamin what is within their story. Okay? Appreciate their time. Yun yung oras kasi napakahalaga. Doon pa lang, binigyan ka na ng oras, panalo ka na doon. So pag binigyan ka ng oras, pakakawalan mo pa ba? Or gagalingan mo mag-present sa negosyo mo? Break a leg, sabi nga. Break a leg. Gawin mo yung best mo. Okay? Number 7, mga kapatid, sa pagpe-present, kailangan nating ma-open yung mind nila. Anong ibig sabihin ng open mind, mentors? Kasi maraming mga prospect or maraming nagpa-plug in lang na parang pagbigyan ka lang. Na parang walang purpose yung pagpa-plug in nila dahil nga kaibigan mo siguro or kakilala mo o sige na nga, ang kulit kasi nito, makinig nga ako. Pagbigyan ko na lang, ganun. No? Pero alam mo, pag magaling kang mag-open mind, okay? Para tapusin niya yung presentation mo, galingan mo. O for example, ayan yung ESBI, bakit kailangan nilang maintindihan na yung totoong pagkakaroon ng time in financial freedom is nasa business, pagiging business owners or investors. Narinig niyo na po ba yun? Yung kay Robert Kiyosaki? Hindi pa. No? Yung ESBI. Yung E is employee. Pagiging employee is no work, no pay. Na yung sweldo dyan is parang coke pagka hindi sakto, zero. No? Na yung oras mo dyan sa pagiging employee, okay, hawak ng boss mo. Hindi ka pwedeng basta-bastang mag-absent. Kung may fiestahan or may binyag or may birthday, hindi ka pwedeng makipag-inuman or makipag-birthdayhan ng matagal. Kasi nga mayroon kang boss. Yun. So dapat ma-implant sa mga tagapakinig mo, no? Na eto talaga. Ang pagkakaroon ng negosyo, ang kailangan nating i-goal kasi walang yumayaman sa pagiging empleyado. So dapat ito, marunong kang ibagsak ito. Mentors ha. Yung ESBI, yung self-employed naman, no work, no pay din yan eh. No? At hindi mo rin kayang ipasa yung profession mo doon sa ibang tao. O kung wala kang kliyente diyan, wala din kita. Or kung nasa abroad ka or nasa bakasyon ka, wala kang kita. Kasi self-employed ka nga. Okay? Walang magtatrabaho para sa'yo. So nga, yung ES, yun yung poor side eh. Alam mo yung poor side talaga. Yung poor side na magkaroon ka ng time in financial freedom, 95%. Lahat ng halos na mga tao, 95% nandiyan sa pagiging empleyado. Kahit sabihin mo nag-aral sa mga magagarbong school. Pero mind you, hindi itinuro doon ang pagkakaroon ng financial literacy. Okay? So, nandito talaga tayo sa BI, sa pagiging business owners or investors kasi mayroong system. No? Yung B, sabihin mo sa kanya, may sistema ang I am worldwide. Nasa part tayo ng business owners. So, ang goal natin dito, no? Kung ikaw ay isang empleyado,
makalipat ka dito sa kaliwa ay sa kanan. Okay? Yun dapat ang pagiging galingan mo sa pag-open mind. 'Di ba sa ating IBP, first part ng IBP natin mayroong mga ganito. Bago tumuloy doon sa formal presentation. Okay? So dapat at least isa diyan pwede mong bagsakan. Okay? Kung hindi yung SBI, pwede mo ring ibagsak tong modern business. Bakit kailangan sa ganitong business mag-focus sa non-traditional business? 'Di ba? Yun yung mga may miscellaneous, may OPEX, may operational expenses kapag traditional business, may binabayaran monthly, may electricity, may empleyado kang papasweldohin. Okay, dapat ma-open yung mind niya. Halimbawa, baka mamaya negosyante yung kakausapin mo, yung pepresentan mo, na kapag fino-focus niya about sa pagnenegosyo sa mga traditional o pag nabagsakan mo to, bakit kailangan niya mapakinggan yung presentation mo? Ano, small capital dito, pero big income ang possibilities na magkakaroon ka. Hindi katulad sa na traditional business, yung million mo doon, okay, kung gusto mong kumita ng million din ang ilalabas mo. Gano'n, dapat ma-open yung mind na sa mga gano'ng bagay. One-time investment lang dito, lifetime benefits pa. Kaya pagdating sa traditional business, no, kailangan mong i-grow yung negosyo mo o invest ka ng invest doon para i-develop yung negosyo mo. Pag may income ka doon o mag-purchase ka na naman ng mga gamit, gano'n, or magparami ng tao, gano'n. So, no operational expenses. 'Di ba? Walang OPEX dito. Kung ano lang yung kino-consume mo sa bahay mo na electricity, ng tubig, yun lang yun. Oh, no territorial boundary kahit na saang lugar yung mga kliyente mo, pwede mong maabot. Padala ka ng products, saan mo kino-contact? Online lang din. O hindi katulad sa negosyo mo sa labas, kung nasaan yung lugar mo, yung negosyo mo, yun lang din yung target market mo, yung nasa area. Hindi mo pwedeng dalhin sa abroad, hindi mo pwedeng dalhin sa Maynila. Ganon. Okay, and of course, yung fast ROI, yung money back program dahil sa ating Just for You, Give Me 5. 'Di ba? Walang gano'n sa negosyo, ay walang gano'n sa normal na negosyo. Yung bibigyan ka ng bonuses dito, unlimited 300,000, unlimited 60,000, unlimited 152,000. Okay? And wave of the future because everything is online na. Okay? Nandun na lahat. Sabi nga din ni ano, 'di ba? If your business is not on the internet, your business will be out of business. Tama ba 'yon? 'Di ba? Lagi mo naririnig 'yon. So, dapat mga ganong bagay, may kapatid. Bagsakan mo yung kliyente mo. And then yung adult, yung young, adult, and old. Okay? Bakit kailangan maging aware, no? Bakit kailangan alagaan yung ating katawan? Kasi nga, pag nagkasakit tayo sa pagtanda, walang mag-aalaga sa atin. Oh, kailangan ng product natin. Kailangan mo mag-take ng Amazing Barley. And yung Amazing Barley, pwede makapagbigay ng life-changing opportunity o naging healthy ka na, may laman pa yung bulsa mo. Nakatulong ka pa sa ibang tao. Ganun dapat ang open mind. Okay? Gets nyo ba tong open mind ha? Ibig sabihin, pag nag-present ka, huwag ka munang dumiretso dun sa formal presentation. I-open mind mo muna yung prospect mo para tapusin niya yung presentation na ipe-present mo. Okay ba? Are you learning po ba? No? Yan, number 8 na tayo. Okay, alamin moments yung company background. Sino ba yung ating president? Sino ba yung mga founders? Ano ba yung background nila? Okay? Baka mamaya makarelate din yung ano mo eh, yung pinepresentan mo eh. O, di ba? Mas magkakaroon sila ng tiwala doon sa company. Di ba medyo hesitant yung mga tao ngayon? Medyo skeptical yung mga tao sa ganitong business. Kasi networking to eh. Network marketing. Eh ang alam ng mga tao sa ganito, kaya sila negative kasi ang network marketing is hindi maganda. Kasi yun yung tingin nila. Hindi nila naintindihan. Pero kung ikaw, alam mo mismo yung company background at alam mong i-defend, bakit itong mga taong to ay nagtitiwala kung ang negosyong to ay manloloko? Tama? Bakit nandito si na Mari Tony Fernandez?
'Di ba gano'n? Ang negosyong ito hindi ka na mahihirapan na mag-promote kasi kami na mismo, yung company na mismo ang gumagastos para sa mga marketing expenses, sa mga promotions. Kasi visible tayo 'no, sa mga magazine, sa mga billboard sa EDSA. Oh, 'pag sumali ka dito kapatid, hindi mo na kailangang gumastos sa pagpo-promote ng negosyo mo, okey? Kasi nga ginagastusan na 'to ng company. Gano'n. Gano'n dapat ang pagpe-present mga kapatid ha. Nandito tayo sa Itbulaga oh, the longest running noontime show in the Philippines, pero nakikipag-collaborate tayo doon. Okey po, 'no? So, ayan, bakit I am worldwide? So, kailangan mo din 'tong malaman na tayo ay home of hope. And of course, kailangan nilang maintindihan na we are not priority about pera. Ang priority natin is about health ng tao, okey? Malay mo kasi, yung tao kasing yun baka it's not about, sa income 'no, but it's all about sa product lang ang gusto niya, 'di ba? Pero at least 'pag kaya mong i-present yung lahat, 'di ba, all in one na. And of course yung background ng company bakit bakit siya IAM, okey? 'Di ba sabi natin sa IAM kung ano daw yung idudugtong mo diyan, yun yung magiging ikaw. Oh, dapat i-ano mo yung mind ng tao, i-convert mo dun sa positivity baka mamaya may pinagdadaanan siya, eh. Oh, 'di ba baka may pinagdadaanan siya at that moment. Oh, pero at least 'pag narinig niya 'to, oh, magiging successful ka. Kasi sasabihin mo lang yung word na, "I am successful." I-a-attract mo lang, okey? I am brave, I am strong, I am blessed, I am magnifique, gano'n, magnificent. Oh, 'di ba? Of course, yung products, 'di ba? Always, sinasabi natin, be the product of your own product 'no? Napakaganda means 'di ba may tool kanina, yung number 2, be prepared with your tools. Yung mga tools na mga pictures na mga testimonies. Kung wala kang testimonies, pictures ng ibang tao, business partners natin, o yung mga nakukuha, yung mga fino-forward sa atin na legit lang ha. Dapat legit lang na natulungan ng product natin and of course, 'wag masyadong exaggerated. Okay? And of course, kapag ganyan, alam mo kung ano yung mga benefits of each our product. Ano ba yung benefits ng barley? Ano ba yung meron sa acai berry? Bakit napakaganda sa mga taong makakalimutin yung acai berry, 'di ba? Dahil meron siyang Bacopa Monnieri, o may collagen. Meron siyang marine collagen na pinakamahal na collagen sa mundo. Marine collagen. Okay, meron ba ay para baka gusto niya magpaputi, oh, 'di ba? Pero naging healthy siya, gusto niya mag-cleanse ng liver, o yung Amazing White natin, dapat alam mo din 'yun, 'no? Product knowledge mga kapatid. Kaya napakaganda, may separate product knowledge na training tayo 'no, dapat magkaroon ka rin, okay? So, gano'n 'no, so products, be the product of your own products 'no? Fact tells, testimony sells kasi, eh. Kasi baka mamaya meron pala siyang mga kakilala na mga gano'ng situation, may mga health condition na gano'n, o at least magkakaroon na siya ng idea, "O sino kayang bebentahan ko?" 'Di ba? "Ay interesting 'to, kasi kailangan 'to ng mga kaibigan ko, kailangan 'to ng family ko, kailangan ng nanay ko 'to." O sasabihin sa'yo, 'di ba doon pa lang nagkakaroon ka na ng ano, ng summary na na 90% close deal na siya because of the of the product na kailangan pala niya. Okey, yung Cambodia natin, oh, alam niyo na ba na yung Garcinia Cambodia natin hindi puwedeng i-take ng may diabetes, ng may heart condition. Alam niyo po ba 'yun? Yung Garcinia Cambodia, oh, yun dapat familiarize mo din 'yan dapat. Yung kape natin, alam niyo po ba na yung kape natin is puwede sa mga acidic 'to? Kaya nga yung karamihan sa mga acidic hindi nagte-take ng kape. Kasi kapag, nagte-take sila ng kape, sumasakit yung sikmura nila. Pero 'pag itong kape natin, dahil nga alkaline base siya, 'di ba? Dahil alkaline base siya, safe siya sa mga acidic, sa may mga hyperacidity. Okay, ng kape natin. And then of course, yung opportunity, bakit kailangan niyang sumali lalong-lalo na may pinagdadaanan siya pagdating sa financial.
instability. Okay, baka kailangan niya ng extra income, mentors. So dapat dito, alam mo ibagsak kung sino, okay, sino yung mga top mentors na may mga malalaking resulta na kung meron kang resulta, better, yung sarili mong resulta, ipakita mo dun sa prospect mo. Mas paniwala din. Pero kung wala pa, okay, sabihin mo sa kanya, dito yung ating papupuntahan pag magtuloy-tuloy tayo sa negosyo. Kasi ibig sabihin, pag may nakagawa na, may susunod na makakagawa at tayo na yun. No? So, yung mga resultado ha, dapat alam mo yung mga stories nila, yung mga top 1 natin, mga top mentors. Okay? Kasi nga, diyan sila makaka-relate. Malay mo, parehong psychology graduate. Kasi mentor me is psychology graduate, tama? Hindi na nakapag-trabaho. Hindi na siya sumali sa employment. Ever since. Ano? Ever since. Hindi na siya nagtrabaho. Ito na lang yung ginawa niya. Pero tingnan mo naman yung resulta. Daig pa niya yung nagtrabaho ng 40 anyos. Di ba? Tingin mo yung nagtrabaho ng 40 years, may ganyan. Yung bahay, ilang story, may swimming pool, may sports car. Siya lang naman yung kauna-unahang networker na babae nagkaroon ng McLaren sa Pilipinas. And of course, balita ko ha, balita ko, siya na ngayon yung pinakamayaman na networker in the Philippines. 6 years na company ha? O, o kung narinig yun ng kliyente mo, ay, college graduate ako. Magna cum laude ako. Pero wala akong ganyang na hindi ko kailan ko kaya makukuha yan? Oh, di ba? Magkaka-idea siya. So ngayon, alam mo dapat ang story ng bawat mentor. O baka naman to, dapat alamin mo din yung story ni Mentor Kath. Ano si Mentor Kath? Dating meron siyang utang na 500,000 sa credit card. Pero because of this business, hiniram din niya yung niya ha, yung puhunan niya ha. 198,800 pero tignan mo naman yung balik. Alam mo siya, $1,000,000 circle na siya, mga kapatid. $1,000,000 circle. Okay? Single mom. Single mom, paano na nagagawa yung negosyo? O baka mamaya yung kliyente mo, single mom din. Dating call center agent to ha. O, yung kliyente mo, call center agent din. Meaning to say, magkaroon sa connection, makaka-relate siya. Kasi that's the story of the successful people in our business. Okay? I hope you are learning, no? And of course, eto, no, yung mag-asawa na OFW, ex-OFW, pero nag-retire na sa Pilipinas. Ngayon, kumikita na ng malaki. Dating barong-barong yung kanyang, barong-barong yung kanilang bahay sa Mindoro. Pero ngayon, ang laki na rin ng team ngayon neto. So dapat makarelate yung kliyente mo at alam niyo yung story ng mga taong to. So ikaw mismo, alamin mo ha, yung mga story ng mga top mentors natin. Kasi doon mo yung sharing. Okay? So ito high school graduate, ilang milyon na yung circle niyan. Okay? Of course, yung prosperity, mga kapatid. Yung prosperity, eto na. Kailangan mong alamin kung paano ibagsak yung kitaan dito. Siyempre, sabihin mo, depende sa package yan. The higher the package, the higher the potential income. And we have how many ways to earn dito? Mga mens, alam nyo ba? How many ways to earn? Dito sa I Am Worldwide, alam nyo po ba yon? Pakitype po dyan. Ilang ways of earnings dito? Okay? Huwag ka lang mag-focus sa pagbibenta ha. Baka kasi, 'di ba, yung mga ibang tao kasi ang alam nila benta-benta lang 'to. Okay? Benta-benta lang. Hindi nila alam best compensation plan meron ang I Am Worldwide. So dapat bawat pero syempre sa presentation kasi medyo mahaba pag ipe-present mo, i-explain mo na agad-agad. Na i-discuss ko lang yung mga 4 or 5. Tapos another training na yung other ways of earnings. Okay po? And sabihin mo sa kanila na once na na-encode na sila, magkakaroon sila ng username or ID number and of course yung password. Doon mo na matatrack yung movement ng negosyo mo. Okay? Anytime, anywhere, pwede mong i-open basta may wifi ka. Okay? Yan 13 dati. Then naging 14 ways of earnings. Tama. Tama po kayo. Okay? So yun and of course kailangan mo ibagsak din yung mga taong nagkaroon dito ng mga income
yung mga Jade for you, gano'n. So, dapat sa presentation, ayun na nga, i-familiarize mo yung pagkasunod-sunod ng slide po natin. And of course, realization. 'Di ba pagkatapos ng ano ng IBP natin, 'di ba napakinggan na from company, from our endorsers, from our products until our compensation plan. Okay, and then realization na. Kailangan dito sa realization, iparamdam mo sa kanila, no, na kailangan nilang sumali dito because of eto na yung kailangan na yung inaantay niya na magiging breakthrough niya. Baka this is yung purpose, no, bakit mo sila na-invite at bakit sila napakinggan. Eto, no, if you really love your children, get a business, not a job. Because when you die, your children cannot inherit your job, but they can definitely inherit your business. Okay? 'Di ba nandun sa last part ng ating presentation, kailangan nilang ma-realize na, "Ay, totoo pala yun. Hindi ko naman mai-she-share yung aking profession sa aking anak. Hindi ko naman maipapamana." Okay? So, the biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Kasi siyempre dito, walang nagiging successful dito sa negosyo natin na hindi nag-take ng risk. So doon pa lang sa part na yon, kailangan mong iparamdam sa kanila na itong negosyong ito is risky na nakakayaman. Okay? Risky na nakakayaman. If you never tried, how will you ever know if there's any chance? Kasi ganun ano, takot sila kasi iniisip nila, ay baka malugi. Doon pa lang, lugi na agad-agad pinag-uusapan nila, yung naiisip nila. Paano mo malalaman kung hindi mo naman itina-try, hindi ka naman sasali, 'di ba? Gano'n dapat nilang maramdaman 'yon. And then of course, mga Bible verses, kailangan din nating magkaroon ng sharing about sa Bible verses, 'no? Kasi nga siyempre iba yung nagagawa, eh, 'no, ng Word of God, napaka-powerful nun. Okay, napaka-motivational nun. If you wait until the wind and the weather, then sa Ecclesiastes 11:4, if you wait until the wind and the weather are just right, you will never plant anything and never harvest anything. There's never better time to start doing what God meant for you to do than right now. Go for it and be blessed. Okay? We are we are inspiring others, but at the same time we are blessed, no, to be the channel of blessings, no, sa ibang tao. Kaya yun yung magiging reason bakit um dito hindi lang about sa pagyaman, but to help other people also para maging mayaman din. Kasi nga sabi nga natin, 'di ba, success without a successor is a failure dito sa negosyo. So pag nakita na nila 'yon na maraming umaangat, maraming growth dito, maraming nag-iiba yung buhay, okay? So dapat maramdaman nila 'yon na eto na talaga yung kanilang breakthrough din. Okay? So hindi mo na pakakawalan 'yon, no? Tandaan natin, no, kailangan nating i-practice yung negosyo natin, 'di ba? 'Pag hindi ka pa marunong, sige ako muna. Okay, ako muna sa presentation. Tapos pero dapat nandun ka para makinig ka, para maging ma-practice mo din. Okay? Hanggang sa uulitin ko ulit, ako ulit sa susunod o pangatlo ako ulit, 'no? Pero dapat sa susunod, dalawa tayo, ikaw at ako. Okay? I-practice mo, pero nandun ako, iga-guide kita. Kaya nga tayo magkakaroon ng Project IBP, mga kapatid. Project I am Business Presentation or practice. Mag-practice tayo mag-present. Okay ba 'yon? Sabi nga diyan 'no, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Hanggang hindi mo kasi inuumpisahan, hindi mo maano yung sarili mo na kaya mo pala. Hindi mo malalaman. Kung takot ka na lumabas sa comfort zone, oh, naku po, never kang maging magaling. Again ha, dapat mag-yes mentor tayo mga kapatid kung gusto mong makalabas diyan. Kasi walang ibang hangad si mentor kung hindi ikaw ay gagaling. Na? Yun lang. Para hindi lang si mentor ang gumagaling. Diyos ko, ako nga rin naman dati, ano, Diyos ko, wala din. Pagka nagsasalita ako dati mga kapatid, mental block agad. Yung nakakalimutan ko agad yung ang sasabihin ko. Wala, ganun ako noon. Pero because of this negosyo, because of this I am worldwide, grabe. Grabe, no? Kasi lagi kong pinapakinggan, lagi ako nakikinig. Lagi din ako nagbabasa sa mga notes ko. Ano, mentors ha, ito ang tool ninyo ha, ito ulitin ko. Ang dami ko ng tools dito. Okay? Dito nang galing yung milyon natin.
Okay? Kung magaling ka, pag-save dito sa utak lang, eh di congratulations. Ano ka, genius ang tawag doon, genius. Eh, hindi ako genius eh. Di ba gano'n sila? Pag genius ka daw, hindi naman marunong magsulat, nandito lang daw lagi. Kasi genius nga. Gifted. Oh, kung gifted ka, ay good luck, eh thank you, congratulations. Pero kung hindi ka katulad kung hindi ka gifted, mens, maglista ka ha. And of course, useless yung mga nandito sa notebook na to kung hindi ko siya ina-apply. Ganon din ang gawin mo, mens. Useless yung mga naisulat dyan ngayon kung hindi mo siya i-apply. I-apply ba natin mga kapatid? Pakitype naman po dyan number 5 kung i-apply mo yung naisulat mo dyan. Okay? Ganun lang yon. Ganun sa business natin para maging magaling. Okay? Sa una, aral-aral muna. Okay? Aral-aral muna para gumaling. Okay? Aral-aral lang. And of course, i-apply na natin kasi nga knowledge is power ba? Naniniwala ka ba kay Ernie Baron? Kilala niyo ba si Ernie Baron? Ernie Baron, yung dating ano sa ano, pero patay na yata si Ernie Baron. Late Ernie Baron, ano? No? Pero applied knowledge is power. Tandaan mo yun ha. Applied knowledge is power. Yun yung totoong power. Hmm. Knowledge nga, may knowledge nga, pero hindi mo naman alam gamitin. Maraming ganun ha, mga kapatid. Maraming ganun. Yung kanila lang, ayaw i-share. Ayaw i-share yung knowledge nila. 'Di ba sa school ganun? Bawal ang ano doon. Bawal ang ano doon, kopyahan. Mentors ha, sa business natin, ito yung kopyahan na nakakayaman. Kung magaling kang kumopya dito, yayaman ka. Okay? Gusto mo ba yon? Kokopyahin mo ba si mentor? Kokopyahin mo ba yung resulta ni mentor? Ganon. Sa school, pag nangopya ka sa katabi mo, bagsak ka. Failure ka. Magaguidance ka pa. Magkakaroon pa ng ano yung name mo. Ah, cheater yan, oh. Cheater, kaya ang lakas ng grade. Kaya naging ano yan, oh, naging honor yan kasi cheater. Ganon, di ba? Sa school, oh, dito, galingan mo lang kumopya. Okay? Kopyahin mo yung ginagawa ni mentor. Kasi imposible magkakaroon tayo ng resulta na katulad kay mentor kung ikaw mismo hindi marunong sumunod kay mentor. Okay? So ngayon, ang challenge sa atin, willing ka ba i-take yung challenge natin? O, di ba? Yes, mentor dapat. Okay po ba? Yes, mentor, para gumaling. O, ang unang-una natin gagawin ay practice. Ang kagandahan sa atin, ipapractice ko kayo. Gusto niyo ba yon? Kasama ako sa pagpapractice ninyo. Kasi ganyan din ako noon eh, sa mentor ko. Nung papractice kayo, kasama siya. Hanggang sa pwede na akong lumipad mag-isa. Ganon din dapat ang goal natin. Siyempre ako muna yung nanay nyo. O, di ba? Eh kayo muna yung mga anak ko. O, papracticein natin kayo. Namin kayo. Ako pala. Ipapractice ko kayo. Okay ba yon? So sa Friday, mga kapatid, okay, practice tayo ha. Mag-present. Practice ng IBP. Kung ano yung napakinggan nyo nung nag-present ako sa inyo, yun yung papracticein natin. Okay ba yun? Na, so ngayon, oh, on the spot na to ah. On the spot na to. Kasi tapos na tayo. Ayan oh. Thank you. God bless you all and God bless you more. Sana may marami kong natutunan ha, mga kapatid. Okay ba? Okay, so ganun ang gagawin natin mga kapatid ha. So, wag tayong maanuhan, wag tayong magsawaan sa pagle-learn. Kasi doon nag-i-start ang lahat-lahat sa pagle-learn. Okay? So, at least sabi nga yan, learn before you earn. Okay? Ganun yon. So, stop ko na to and then ibalik ko, Mentor Nancy, yung mic. Magsalita ka ng ano tapos mag-ano tayo ng ano mamaya. Okay? Kung gusto nilang mag-share din, ha? Okay lang? So, dire-diretso na tayo sa picture taking bago ko ipasa sa yung mic. Okay? So, yun, no? Oh, tapos na tayo, mentors. Thank you. And of course, ayan, picture na tayo. Hello, mentor, Imesmer. Ayan, sino si Imesmer? Ayan, sige. Picture po tayo ha, mentors. Sinong hahabol? Oh, wag kang mag-ano, mentor Lourdes. Wag kang mag-off cam. Ganda-ganda mo eh. Ay, ipin ko lang muna si mentor, ano, dalawa kami ha. Pin ko muna siya. Ayan, so, ayan.